Una, tawagin ko po si Kuya AL, no? Para magpatotoo po siya na ang Diyos ay talagang tapat po sa kanya. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Kuya AL. Praise God. Ah, Magandang umaga po sa lahat. Tigo. Kung inyo po makapansin, nawala po ako sa GCOM ng matagal na panahon din po. Pero ngayon po, bumalik po ako. Yung totoong rason po kasi, may problema po. Sinubok po ako ng Panginoon sa labas. Tapos, minsan po, sa problema ko na yun, naitanong ko po sa Panginoon, totoo ba talaga? Dumating sa point na gano'n na sinabi ko sa Panginoon yun. Sabi ko pa sa kanya, kung totoo ka, ba't lahat pinagpapala mo? Ako hindi. Sabi ko gano'n. Bata pa ako. Pero ang dahil ko ng problema, pero sila, kahit matanda na, konti pa rin. Sabi ko, paano makakaya to? Dumating pa nga sa point ng buhay ko na na-realize ko, ang pangit ng buhay. Sabi ko gano'n. Tapos, dumating din sa point na iuturo ko yung Diyos na tulog ka ba. Kaya rin ako nawala sa GCOM kasi naisip ko yung sa sarili ko, bakit na ganun. Nandito ako sa church, tapos nasa labas ako before. Wala naman nangyari, wala naman nabago sa buhay ko. Wala na bago. Kaya nag-decide ako lumabas na wala muna si Lord. Pero sa paglabas ko na yun, na-realize ko na tawag doon, lahat ng bagay na nangyari sa akin, purpose. Kala ko, iniwan niya na ako, pero nandun pa rin siya tumutulong. Tapos, nagbalik ako devotion. Sinabi sa mahangaral, mahangaral, Kabanata 3, na, ang lahat ng bagay tinakda ng Diyos ayon sa panahon. Alam ba ng tao kanyang ginagawa? Tapos, nakalagay rin doon na, maaari mong malaman ng bukas, pero hindi mo mauunawaan ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Amen. Na-reveal sa akin doon na, ba't ko nga ba kinagas Diyos ang Panginoon? Sabi ko. Tapos nakausap ko si Kuya Brian. Sabi ko, Kuya Brian, yung encounter ko yata, yung problema ko, hindi ko napakawalan. Kasi po, ang number one problem ko po talaga, family ko po. Kasi po, kahit ano pong gawin ko po talaga, hindi po talaga mabuo yung family ko. Sabi po ni Kuya Brian, alam mo, pinakawalan mo na yan sa encounter. Kaso, ginagamit lang ng yung kaaway. Kasi yan ang kainaan mo. Kaya po, ngayon, tandaan po natin na yung kainaan po natin, ginagamit po ng kaaway. Kaya po, ngayon po, salamat na rin po sa Diyos na ngayon po, matibay na po ako. Ito po ang Diyos ay buhay. Salamat po. Amen. Praise God, no? Nakita po natin na sa buhay po ng mga kabataan, may ginagawa talaga ang Panginoon, no? Nakaiwan mo yata yung kodigo mo. Praise the Lord. So alam niya, talagang ipinrepair niya, sabi niya, gusto ko talagang ipatotoo yung ginawa sa akin ng Panginoon. Okay? So meron pang isang kabataan din na lumapit sa atin na alam niyo, may ginawa talaga ang Panginoon sa kanyang buhay. At naniniwala po ako na simpleng mga kabataan, nakikita ninyo na in the outside, ang mapatanaw natin sa mga kabataan ngayon ay yung kanilang moda. Alam niyo yung moda, yung tawag dito, yung fashion. No, makikita natin itong mga kabataan na nakatayo ang buhok, black ang buhok, di ba? Yung mga iba na po ang mga kabataan. Pero mga kapatid, kahit iba po ang mga kabataan ngayon, iba pa rin ang kabataang nasa kanya ang Panginoon. So sa buhay niya, naniniwala tayo na naaabot niya ang mga kaibigan niya, ang mga kabataan, sa pamamagitan ng kanyang pananalangin. Yung kanyang devotion na ginagawa, ito ang nagpapalakas sa kanya. At dahil din sa devotion, kaya niyang harapin kahit na ang mga problema niya sa pamilya niya. Kaya this time, pakilala ko po sa inyo, tawagin natin si Kuya Rafael. Amen. Praise God. Ayan. Nais niyang itaas ang pangalan ng Panginoon. Magandang umaga po. Meron lang po, ite-testimony po sa inyo na yung linggo po, lumaban po kami. Tapos po yung mga grupo ko po, ginamit po nila ako para po mag-pray.
Ngayon po, nung nag-pray po kami nun, tapos lumaban na po kami, okay na po lahat, nakapag-pray na po kami. Nung lumabang po kami, hindi po namin inisip na mananalo po kami. Sabi ko po sa kanila, isipin niyo lang po ang Panginoon, tapos makukuha natin ang atin. Tapos nung binanggit na po yung pangalan namin, nakuha kaming first place po.